Hello everyone, what's up with Doc Nana? And it's What's Up with Your Life with Doc Nana. And I am here, maganda topic natin for today. It's about LGBT group people. It's the third sex people. And I have here my special guest, which is Andrea. So, Andrea, I'm very thankful na pumayag ka dito. But ang question is, greet everyone, and also I'd like to make singit the question is, bakit ka pumayag na ma-vlog ka ngayon? Hello, good afternoon po sa inyo, tsaka sa mga viewers po ni Dr. Lim. Kaya din po ako nagpayag na ma-invite po ni Dr. Lim na ma-interview para po malaman po ng mga normal na tao na yung mga kagaya namin kung ano yung nasa sites po namin na gano'n. Bilang isang LGBT po. So, ano naman fini-feature sila ngayon? Kasi, di ba, hindi pa natin accept really dito sa Philippines yung mga katulad nila. So, inalait-lait sila, initsupwera sila, tapos they're being discriminated. So, I am here to feature Andrea. So, people would understand that they're also tao. Okay? They have feelings. They did not like to be born like this. Okay, Andrea's family I know, and di ba Andrea, your uncle is also Gay po, apo. Yes. And how many gays are you in your family? Dalawa lang po, tatlo po. Bali may pamangkin po ako na sa panggay. Okay. So, we believe na genetic to. Bakit? Nung bata ka ba? Bata ka, di ba? Nung nalaman mo, how did you find out na you're gay? Yung bata po, since nung elementary po, ganun. Mas naramdaman ko na lang po siya na nagkakakas na sa lalaki, ganun po. So, in-accept mo na yun? Or Opo. natakot ka sa sarili? Hindi po, hindi ako natakot, wala po. Hindi mo ikinahiya or Hindi po. something? So, na-feel mo ba normal or abnormal? Normal siya. Yun po naramdaman ko kasi parang, wala, hindi na, basta po ganun. Tapos nung bata ka, pag tinitignan mo ba yung, kasi iba-iba yung sa psychology kasi, we took up psychology. May question lang ako na usual na tinatanong din ng commoners. Nung bata ka, when you look at yourself in the mirror, what do you see? Siyempre po, nung noon po, siyempre po, tingin ko po sa sarili ko nung is I'm a boy, gano'n. Pero nung habang lumalaki ako, siyempre, kailangan ko bago ituring, gano'n. So, Kung anong gusto ko, yun po yun. ang barkada mo ba, halo-halo? Opo, meron pong gay, may lesbian, may straight, may bisexual po, yun. Straight, bisexual, lesbian, Opo. at may transgender. Meron din po. Okay. Nung bata ka, naintindihan mo na yung sarili mo. Kasi di ba meron kang nakikita, Opo. uncle mo, di ba? No? Pero pinsan wala. Wala po sa side po, wala po. Wala. Sa uncle ikaw, ko lang po ikaw talaga. lang, Opo. oo. So hindi na, tinanggap ka kagad ng mommy mo eh. Di ba? Oo. Oo. Pero nung bata ka, are you playing with Barbie dolls? Opo, opo. Talaga, Gusto ko never talaga ka- yun. Hindi ka natuwa sa baril-baril. Hindi po. So, yun. Naging close ka kagad sa mga girls. Ayun po. Ayun. Puro friends ko po dati, yung bata pa ako, mga babae. Talaga, oo. Tapos nakikipaglaro ako sa ng mga Chinese garter, mga ganun po. So, yung buhay mo, ilang taong ka na ngayon? I'm 42 years old po. 42. Up. So, yung buhay mo, have you had any serious relationship? Opo, nagkaroon po ako. How many years? 4 years. 4 years. 4.5 years, ganun po. 4 years and a half, ganun. 4 years And half, ayun. So, pero nagkaroon ka rin ng mga fling. Opo, meron din Ilang po. beses? Siguro mga twice lang din. Twice. So, in your lifetime, have you considered wanting to settle down? No, hindi po. Ay, hindi. So, ito na ang pinaka-vital question ko sa'yo. So, gay. When you say gay, in Tagalog is Bakla. bakla. So, according to you, kasi natanong ko na rin si Andrea, marami akong questions sa kanya kasi naguguluhan ako eh. Marami pala silang iba-ibang klase. Opo.
So kasi nakakakita kasi ako ng mga lalaking lalaki na may bigote, boses lalaki, kilos lalaki, nagbabasketball, nag-hunting. Bakla pala? Opo, may ganun po. So, yung mga ganong klaseng mga lalaki, ano naman ang hinahunt nila? Anong gusto nilang partner? Yung kapwa din nila nakagaya ng looks nila, mga ganun po. Yung parang may bigote. Opo, same Mukhang ano po sila. lalaking lalaki. Opo. Pero pag naging nakarelasyon na nila yun, sino ang babae at lalaki? Depende po sa usapan nila kung sino po yung ganun. Kung sino yung kagaya ko na pa-girl, kung sino yung straight sa kanila, kunyari lalaki, ganun. So, kung ganun ang sitwasyon nila, sa ibang bansa kasi kinakasal na yung ganyan, Oo. di ba? Pero nabanggit mo sa akin, mas tumatagal ang relasyon ng mga ganyan Opo. kesa sa mga katulad Kagaya nyo. namin. Bakit? Dahil po, nagkakaintindihan po sa mga bagay na gusto nila. So, pareho sila ng common interest. Opo, yung ganun po. So, kung gusto nilang roughness like basketball, Yun, opo, kaya din po yun, ganun. pero yung mga type mo, mga katipo mo, iba kasi, guys, ibang Opo. pinag-usapan namin, mga lalaki na mukhang lalaki, bakla na mukhang lalaki, Opo. bakla na may bigote, bakla na Straight, ano man, mukhang straight. Oo, yun ang pumapatol din sa mga babae na nag-aasawa. Okay, na pwede silang ma-convert. So, yun yung mga bi na tinatawag. Pwedeng Oo. pambabae, pwedeng panlalaki. Pero kadalasan, nabanggit mo rin sa akin dati, di ba? Itong Opo. mga bi na to, na may babae, lalaking lalaki, pwede din siyang bakla at pwedeng hindi rin siya bakla. Opo. Kasi, pag yan pumatol sa'yo, yan ang hinahanap nyo, di ba? Yung mukhang Opo. lalaking itsura ang itsura, pero may girlfriend, right? Opo. Anong ginagawa? So, ang type mo, yung mukhang lalaking lalaki, kasi mukha silang lalaki, di ba? Yun ang mga nagkakaroon ng girlfriends. Opo. Pero dalawa yan, pwedeng either bakla siya or pwedeng straight siya. So, pag ang type nila, ang katulad ni Andrea, yung type nila yung mukhang straight. Opo. Okay, hindi bakla. Correct. Opo. Ano ang disadvantage? Sabi mo, ang bi, pwede siyang bakla, Apo. pwedeng straight siya. Opo. So, pareho yan na yung gay, pwedeng makapag-asawa for some reasons, at bakla siya, na pwede din man siya pumato sa katipo niya na mukhang Apo. lalaki. Pero hindi siya papato sa katulad nyo, di ba? Opo. Okay. Kasi ayaw niya ng pag-girl. Opo. Gusto niya yung mukhang lalaki rin. Parang feeling niya, heart niya, babae, nagkagusto siya sa isang parang lalaking lalaki. Pero ganun din naman yung effect sa kanya. Pareho lang naman silang bakla, di ba? Opo. Pero yung isa naman, yung isang klase, yung lalaking lalaki, Opo. pero talagang lalaki, pumapatol lang sa mga gay, sa mga bakla, for some reason, na merong disadvantage and advantage. Ang advantage, syempre, dun sa guy, pero disadvantage dun sa gay. Ikwento ni... Opo, ang disadvantage po kasi sa mga ganun is yung kaya sila pumatot sa amin dahil sa mga pangangailangan nila. Kaya sa pera, yun ang number one talaga. Opo. Alam Pero, mo, opo, alam po namin yun, pero syempre hindi ko lang po lahat ng guy is ganun. Pero the most po, parang yun po yung lumalabas. Pera po ang involved talaga. Pero matanong ko lang, kung depende sa'yo kung sasagutin mo, yung kapast relationship mo 4 years, ba't hindi kayo nagtagal? Kasi po siya eh. Gusto na raw po niya magkaroon ng anak. So hindi ko na po mabibigay sa kanya yun. Anak, Oh, pwede no, naman siya mambuntis ng ibang babae, di ba? Pero siyempre po, Kunin niyo yung baby. yun po ang gusto niya. Pero siyempre po, ako po hindi na po pumayag. Siyempre, hindi na po siguro papayag yung girl na hiwalayan siya. Di ba po yung ganun, makipagbalik. So, alam na natin na, alam mo na pera ang hapon. Apo. So, yung past relationship mo, ano ang naging dahilan kung bakit kayo Kami naghiwalay. Oo. Yun po, kaya po kami naghiwalay na po noon. Kasi po, gusto na rin niya magkaroon ng sarili niyang pamilya. Dahil number one yung anak, ganun. Pero hindi ko naman po kasi kami ibibigay sa kanya ganun. Hindi ako magbubuntis, diba? So, hindi ka rin pumayag na ibang buntisin niya tapos kunin niya yung baby? Hindi po. Kasi po, para sa akin kasi, for sure po, yung mabubuntis po niya, kasi syempre hindi po papayag na kunin yung anak niya, sabi, malaman niya, kami pa rin ng ganun. Pero hindi, Pero ba't di ka nakipag-arrangement sa ibang kakilala mo? Pero yung girl po,
yung babae po na naging, ano niya, inanakan niya, alam po nun, bago po siya pumayag, alam po niya na kami po nung guy. Na siya na nagsabi sa guy na, okay lang kahit kayo ni kami, gano'n, ni Andrea. Basta maging sila lang daw nung ex ko, yun. Okay. So, magulo. It's complicated. Tama ba? Hindi po, kasi siya pumayag sa amin eh. Ah, Kumbaga siya yung sumira ng relasyon namin. Third Oo. party. Kasi naging kami po ng ex-boyfriend ko, as in wala po siyang girlfriend, wala po siyang kahit sinong crush, kundi kami lang pong dalawa. So, ang nangyari ngayon yan, nung nagkahiwalay kayo, nagkatuluyan ba sila? Hindi na po, hindi po. Okay. So, yung lalaki na yun, kino-consider mo na bakla? Hindi lang po. Hindi. Mm. So, guys, kayo na humaghusga dito sa hindi nga bakla yung pumatol kay Andrea. Okay? Pero meron siyang girlfriend. Para sa amin, nag-research na po ako dyan. Bi ang tawag po doon. Okay? So, bakla rin po siya. Kaya lang, syempre, yung ginagalawan ng mundo ni Andrea, meron siyang sarili niyang parang classifications, Opo. no? Tsaka sa akin po kasi, yung kagaya ko po na gay, is Gay. lantaran po kasi ako eh, kagaya ko. Di ba? Pwede po na makita na ganito itsura ko, yung ganun po. Mm-mm. At saka sumasali siya sa pageant. Oh, Oo. talk about the pageant. You were, at what age did you join the pageant? 20 years old po. And you won what? Opo, Miss Gay Brush po, sa Pascual, Barangay Comunal po. At ano naman naging prize noon? Ano po, 6 feet na trophy and then 3K na na cash. Wow. At ang, di ba, for so long, nabanggit sa akin ng mom mo, you're also a makeup artist? Opo. Yes. So, mga sumasali saan? Saan mga games, mga ganyan? Opo. Mga Reyna Elena or mga contests? So, kahit saan po, depende po sa sa sitwasyon kung ano yung So, kumikita ka naman doon? Opo, minsan po. So, pag-usapan naman natin yung tungkol sa may kaibigan kang mga transgen, of Opo. course, di ba? Have you considered becoming a transgen? Hindi na po. So, pwede bang, alam namin kung ibig sabihin ng transgen, pero gusto namin manggagaling sa bibig mo, ano ba ang transgen? Yung transgen po is gay siya na operada na po. Hanggang ibaba? Opo. So, pag ang transgen, hindi operada ang baba, pero meron siyang dibdib at mukha siyang babae, Kagaya ko rin po. hindi transgen. Gay pa rin siya. Opo. Yan. Kahit may dibdib na siya. Opo. Oh, ganun ba? Kasi pag sinabi pong transgender, it means putol na po yung ari niya. Kaya nga po gender po, di ba? Transgender. Talaga? Hindi po. Hindi ba ine-evaluate yung kanyang yung kanyang acceptance sa sarili niya Opo, before opo, and opo. after? O kasi opo, may ano po yun eh. Parang waiver ka na kung talagang sure ka na sa Meron ka bang kilala na nagsisi o masaya? Hindi, may kilala lang po ako na may gano'n, pero hindi nung po siya nagsisi, parang gano'n. Pero normal lang po. May nabanggit din, kasi actually, before we did this vlog, meron na kami naging vlog before. It just so happened ang daming interruption because we were doing it at an outdoor situation. So ngayon, medyo solemn, may privacy kami ni Andrea. So, meron lang akong itatanong kay Andrea na gusto nating itanong sa harapan ninyo. Yung mga transgen, kasi wala kaming, we don't know really the world of the transgen, Yung mga transgen, ano ba yung pakiramdam nila? Is it the same as how you feel or not? Paras po, kami nararamdaman, ganun din po. Same lang po. Ang pinakaibahan lang po sa amin tsaka sa kanila is sila po kasi si operada na. Have you ever considered being operated also? Hindi po, okay na po sa ganun po. Bakit umaabot sa punto na magpa-opera sila? Siguro po yung nila eh. Pangarap talaga sa buhay, yung ganun. So, kasi meron kasi kaming na-encounter na the reason why nagpapa-sex change sila, as in sex change. Kasi nung bata daw sila, nakikita daw nila sa salamin, babae raw sila, na na-trap sa katawan ng lalaki. So, gusto nila ma-fulfill ang pagiging total woman. Ganun ba yung issue? Pero hindi na po, hindi po. Okay, so hindi ka talaga transgen. Hindi po, kasi ganun din naman ako eh, parang
nung bata ako, feel ko po babae talaga ako. Pero syempre, di ba? Pero pag tinitingnan mo sarili mo sa salamin, ano nakikita mo? Girl or boy? Babae po, syempre. Kasi yun po ako yun. Yun ang gusto namin malaman. Actually. Kasi napaka-mysterious ninyo. You're very mysterious individuals. And that is what I'm trying to tell here. Kasi when I look at myself in the mirror, kasi straight ako, I see myself as a woman. Not any other. So, ikaw, when you look at yourself in the mirror, Syempre, as a girl po. as a girl, haven't na-trapped sa man's Hindi. body? No? No. So, iba pa yung kanya. Iba pa yung situations ng iba. Apo, kasi po, marami po kami ano. Kasi ang na-encounter ko iba na transgen is trapped inside a man's body. And that's what they want to correct. So, in the case of Andrea, it's not like that. So, Andrea, parang okay lang sa'yo, ganyan ka. Apo, masaya na po ako sa ganito. Okay. Now, if you're happy being like that, do you consider getting married at a Someday, certain hindi age? po. Married to a man or married to a woman? Sa man po, syempre. So, wala pang legit na marriage dito sa Philippines. Pero in case that they will allow marriage Oo in na the po, why not Philippines, po, diba? why not? But aren't you scared that this man would not take you seriously? Hindi po, kasi tanggap ko na rin po sa sarili ko na in the end naman din talaga pag kami mga gay, doon din po ang bagsak yung iiwanan ng guy. So, alam niyo talaga yun? Opo, prepare na po kami sa ganun. Don't you feel anything like yung hurt? Siyempre, nandun na po yung siyempre, sa akin po masakit po yung ganun, di ba? Lalo na pag tao, yung mahal mo sa tao, ganun, and then, mag-iwalay rin pala. Siyempre, ano po ang gagawin namin as a gay? So, kailangan po, i-accept na lang po namin ganun. Ganun. So, kaya ba yung mga gays is usually sila yung nag-aalaga ng parents nila? Ganun po. Kasi di ba? So, ang swerte naman ni Mariette. So, Mariette will be in-nurture mo, mami mo? Oo naman po. Oh, narinig mo yan, Mariette. So, you shouldn't be, feeling like, you're sad. Oh, here's Andrea will Opo. take care of you. Siyempre, mahal na mahal ko po yun. At saka ang alam ko kasi sa mga gays, mapagmahal ng magulang. Diba? It's just you have a different way of showing it lang siguro. So, ito na. Another question ng mga curious sa mga tao. How do you feel if they say negative things about gays? Siyempre po, nasasaktan po. Kasi, hindi po porket ganito kami. Yeah, okay. Diba? Look into the viewers and then Yun. talk to the viewers. Siyempre po, To the dapat po, viewers. ako po, siyempre po, dapat po, kung ano po yung nakikita niyo sa amin, tanggapin niyo po yung gano'n. Kasi, hindi naman din po namin gusto yung maging ganito. Yun. Kaya po, sana lang po, respeto, tsaka, yun po, sana po walang bastusan gano'n. Pag nakita na, yung sigaw niyo kami sa kalsada na bakla, sa harap, yung gano'n po. Siyempre, masakit po sa amin yung gano'n. Siguro nasa pagdadala din ng Opo, tao, opo. yung mga bakla. Oh, Parang magiging yun. clown na sila eh. They make fun of themselves. Opo, yun. Siyempre, yun po. Hindi rin po namin pala masisisi yung ibang tao kung ba't kami nababastos. Kasi nasa kagaya rin po namin na ibang gay na pag minsan nasa kalsada sila, yung alam yung di pong itsura nila ng nakakabastos na yung dating nila kahit alam yung ganun. Kaya yun minsan po kasalanan din po na ibang gay. Parang if they do that, ano yun? May low esteem ba sila? That's why they do that. O pa-attention seeker. Para lang siguro sila. po papampam po, parang papansin, ganun. Pansin. Oo, kasi alam mo, siyempre po kami po, kagaya ko po, alam ko po nag-gay ako, siyempre, andyan po may tendency na mabastos ako, pero siyempre, kung alam ba po, ako ayaw kong mabastos, siyempre, ilulugar ko po yung sarili ko, kung ano po yung dapat pong gawin, ganun. At saka si Andrea kasi, hindi naman siya yung choosy person. No? Opo. She works also, like, she paints. I taught her how to paint Opo. walls. So, pwede din siya sa mga Opo. hard work. Opo, yung mga kagaya rin po namin na gay is, ano po kami,
Yun, versatile po kami. Versatile sila. They are flexible, Opo. they are versatile. Except for yung mga trans. Kung Medyo yung mga operado. limit na, no? Opo, kasi operado na po sila. Hindi na po sila pwede magbuhat ng mga ganun, yung mga something like that. Yan po. Are you taking estrogen? Hindi po. So, ano naging effect doon sa mga ibang friends mo taking estrogen? Aside from what I know is pimples. Hindi lang po yun. Parang feeling ko nagkakaroon ng side effects sa utak dun sa kanila. Parang naging normal. Parang iba na rin pag-iisip din, parang ganun. Paano, paki-explain lang sa Parang amin? andyan yung maitin na ulo nila, kahit wala namang kakwenta-kwenta. Ano pa? Bigla-bilang nagbabago yung isa, yung ganun. Masyado silang Sensitive. Ayun. Extrinsic na sila yung parang sala sa init, Yung sala ganun sa po. lamig. Konting bagay, pinapalaki. Apo, kasi ganun po yun eh. Yun nga, sa kakainom po din po ng mga ganung gamot na pang-hormones. Kasi, di ba po kasi po, hindi naman taga kami normal na babae para uminom ng mga ganun. Kaya yun po. Kaya ang side effect po nun siguro, yun, sa hormones din po. So, yung mga nagpapa-sex transplant, ano ang nangyayari sa katawan nila, Andrea? Based sa experience mo sa friends mo. Okay naman po, kaso nga lang, meron din na pag-maintain ng gamot. Bakit nga nagme-maintain ng gamot doon sa genital parts nila? Bakit? Kasi po, sabi po nila is, isa po siyang sugat. Sugat? Okay. Hindi po siya normal na kagaya sa girl. Mhm. Na hindi sugat, di ba po? Kasi po sa amin, operated po kasi siya yun. So, merong something na object na Opo, ipinasok may tube siya po doon. sa loob. So, tinahiba yan sa skin para lang ma-maintain na hindi siya ma-push inside. Kasi, kung wala siyang, hindi siya i-implant, hindi siya itatahi sa laman, definitely magpupush inside yan eh. Alam ko po, nakaano po siya sa loob eh. Para sa yung tube niya, parang nakaano sa loob. Nakalikit sa Opo, laman. something like that po. Kada minsan masakit, ganon. Nasasaktan din Opo. sila. Tsaka may mga sizes daw po yung ganon. Hindi basta-basta Meron bang instance sa mga kaibigan mo na punitan na ng ganyan? Wala pa naman po. Nasira yung in-implant na silicone tapos napunit ko sa laman. Hindi, wala pa naman po. Pero, kailangan tagamin din sa gamot kasi minsan mabaho po siya. So, kung mabaho siya, we're saying fishy smell, malansa. Opo, parang ganun. Sugat. So, kailangan linisin ng douche Oo. or whatnot, no? So, kung gano'n, di ba parang masama sa katawan yun? Di nagkakasakit nila, are they taking some antibiotics? Yun po. Kasi nga po, nag-maintain po sila ng gamot. Kasama na rin po ata yun. Kasama na antibiotic. Hindi naman pwede forever naka-antibiotic. Ayun lang po. May immune ng katawan natin, tsaka maraming mangyayaring side effects ng antibiotic sa body natin. Yun po. Mhm. So, parang ang high maintenance pala Opo. sex Kaya nga po transplant. yung iba, ginagamit nila yun po, sa pag-show, ganun. Para ma-maintain lang yung, paggagamot, ganun. So, yung ganyan, yung sexual contact ba nila has to be regular or hindi pwede makipag-sex contact masyado? Depende po ata sa kanila. So, may na-encounter ka ba na nagkasakit na doon, na bulok or something? Wala naman po, pero yung ibang friend ko, mayroon na silang kakilala din na ganun. Na bulok? Hindi po, mabaho po siya, ganun. Talaga? Opo, kung something ganito po, magkatabi po tayo, basta parang may maamoy ka na parang mabaho, basta ganun. Yun po. Alam niya, aware ba siya? Alam po niya. Sinasabi naman po niya sa mga friend namin, iba na ganun. Kawawa naman siya. Ayun po. Hindi ba siya nagpapatingin sa doktor? Hindi ko lang po alam. Saka, gusto na rin po nila, bahala naman. Yun po. So anyway, yung mga transgen pala, medyo mahirap din pala yung sitwasyon nila. Opo. Kailangan pala high maintenance yan. Kaya po, di ba iba, pag nagpag-gano na sila, kailangan i-focus talaga nila sa sarili nila kung saan talaga yung pinaka-purpose nila yun. Kung ba't sila nagpag-ganon. So, malaki palang, hindi kaya nagsisisi na yung kaibigan mo na yun? Hindi ko lang po alam. Pero kasi, nag-Japan po siya nun nakapag-Japan po siya nun. Pero ngayon, ewan ko na kung ano nangyari sa kanila. Pero wala kang alam sa mundo ng mga tomboy at saka mga lesbians. Wala naman po. Wala. So, we cannot tackle that.
So, nandito lang tayo, naka-concentrate lang tayo sa life ng mga males na as women. So, si Andrea, okay, ang type pala niya, yung lalaking lalaki, Oo, yung straight guy. straight guy. Sa tingin mo kaya meron talaga na would really fall in love? Meron naman po siyempre kahit pa paano. Eh di considered gay na rin siya. Siguro, ewan ko lang po. Kasi lahat ng tinatanong ko, nag-interview na ako sa iba-ibang tao. Gay yun. Gay. Kasi hindi ka papatol sa isang gay kung hindi ka din gay. Kaya lang, ang Hindi gusto po kasi nyo po, meron po lalaking lalaki. Hindi po kasi diba, meron din po talaga ng straight guy na kaya niyang pumatos sa kagaya namin. Pero hindi sa kagaya na yung kamukha ng lalaki. Oo nga, kasi gusto niya, yung katulad nyo, Oo, na napag-girl. mukhang babae. Ayun. Eh, di gusto niya nga ng bakla. Oo, bakla yun. Pero hindi po siya yung... Pero aware siya na hindi ka babae eh. O kasi kala po niya, syempre. Yun ang tinatawag na bi. Bisexual, ibig sabihin Siguro- pwede siya sa mukhang lalaki, mukhang babae. That's ang category talaga ng katulad ni Andrea, Opo. na pag-girl, kaya naka-transgen siya or hindi. Opo. Ang gusto niya, lalaki. Okay? Ngayon, yung mga lalaki na pumapatol sa katulad nila na pag-girl, pero alam na lalaki sila, that is considered also a bi. Mm. Okay? Bi. Ngayon, pero ang type nila, yung mukha talagang lalaki kasi sila feel nila talaga girls sila. Oh. So, kailangan lalaking lalaki ang papatos sa kanila. Ngayon, yung lalaking lalaki na pumapatos sa kanila na alam naman na lalaki sila pero pag girl, bi po yun. Bakla rin po yun. Gay rin po yun. So, nagkataon lang pag nag-match sila at nagkaintindi sila, go na sila. Opo. Diba? Yun ang masaya. So, kasi kung sasabihin natin na pumatol nga sa'yo, naghanap naman ng babae, bi din yon, pero mapag-iiwanan ka kasi nagkakaanak ang babae, ikaw hindi, di ba? Mm. Kaya nga may mga tomboy, di ba, willing sila na either yung tomboy ang mabubuntis, tapos yung kapartner nilang girl, okay lang, and then they would look for a sperm donor. Oh. Yun. So, sa case mo naman, kung halimbawa, merong nagkagusto sa yung lalaking lalaki, pero alam naman natin bi, pero hindi na siya papatol sa babae. Willing ka ba na, let's say, gusto niyo magkapamilya na ikaw ang hahanap ng girl? Hindi na po. Tapos, para magkaroon na kayo ng baby. Eh kung sa'yo, ikaw ang gagawa ng baby dun sa girl, okay lang sa'yo. Hindi rin po. Usapan na sa'yo yung baby. Hindi po. Nakakadiri, nadidiri ka. Okay, yung microphone natin. Nadidiri ka. So, ganun pala. Ang gulo pala ng mundo nila, no? Pero nandito tayo para hindi sila husgahan. Nandito tayo para mas intindihin ang mundo nila. Napakagulo na nga eh. Magulo na nga eh. Meron tayong pahabol. Sa mga taong naghuhusga na hindi ba kayo daw natatakot sa Diyos? Anong masasabi mo? Hindi po. Kasi ba't po kami natatakot sa Diyos? Kung alam naman po naman namin na wala naman po kami nasasagasaang tao, wala po kami na agrabyado. Yun po. Kasi tao lang po kami. So, Lahat po naman po ng tao, di ba, nagkakasala at may Yes. ginagawang... walang taong pinanganak, walang kasalanan. Opo. Para pa, saka, hindi po porket pong bakla kami, iba na po kami sa inyo, parang ganun. Tao pa rin po kami. Para At pas pa rin hindi tayo. sila, do not consider them as salot. You know Correct. why? Kasi, ang ultimo straight na lalaki, straight na babae, pwedeng salot sa society. Hindi nyo ba Correct. naiisip yun? Lalo na kung gagawa sila ng mga heinous crimes, at saka yung mga maling-maling ginagawa nila sa kapwa nila, nananakit sila. Nakakaagrabyado sila. Nakakaagrabyado. So, yun. So, sa mga kabaro mo, anong masasabi mo? Mag-hello ka naman sa kanila. Ayun, sa mga LGBT, sana, go lang go. Laban na ng laban. Laban ng laban Yun, na ganun. may respeto sa Oo. sarili. Kailangan Yun. itaguyod Oo. yung sarili nyo, di ba? Opo. Para magbigay respeto na rin, para mga tao, tanggapin Opo. din kayo, di ba? So, usually, mga
FB friends, no, the reason why I feature this is because for us to understand them more and not for them to be judged. Let's not be judgmental. There are people, before kasi, I cannot understand their world. Ang alam ko kasi sa mga bakla is yung bakla na nagme-makeup palagi. Bakla na nakabihis ng babae. Opo. Bakla na pumipilantik yung kamay, tapos kung magsalita, tabingi. Yung, ay! Mga gano'n, no? So, yun ang aking connotation ng bakla. Hindi ko pala alam na may bakla pala na lalaking. Opo. Nagugulat na lang ako na bakla siya kasi madalas siya sa gym. Mas marami po Araw-araw doon. nasa gym. Malalaki ang muscles, may mga bigote, may balahibo, kili-kili. Bakla pala sila. Ang partner nila, kapareho rin nila. So, hindi ko yun naiintindihan. Kaya sorry sa mga taong hindi ko alam na bakla, bakla pala. So, wala akong masamang ibig sabihin. So, nagugulat lang ako because I'm born in the 60s and it is not my world now. So, medyo parang nagle-level up din pala kayo. Kahit sa mga babae, nasusurprise ako, ang hahaba ng buhok, may anak, may asawa, pero naku po, may pusong lalaki pala, natitrigger pala yon na gusto nila ng babaeng girl na girl din. Tapos, girl na girl din sila, pero gusto din pala nila ng babae. Nasya-shock ako. Tapos, meron din naman pala yung mga, ano ba to? May asawa, may anak, pero, ano ba to? Pumapatol naman sa mukhang lalaking babae. Nagugulat ako. So, may tatanong pa ako, importante ha. Sige po. Bakit may mga lalaki na mga swarding na mga nasa media or kahit saan pa man sa beauty parlor or what, may pamilya, may asawa, paano nangyayari yun? Nagme-makeup din sila eh. So, anong tawag mo doon? Ano po, yun po yung mga ano, yun po yung mga bisexual. Bisexual. So, may pamilya sila. Pag uwi nila sa bahay, Opo. tanggap sila ng anak nila. So, bakla talaga sila. Pero hindi sila nagpapahaba ng buhok, guys, ha. Maikli ang buhok nila. Pero pag once na nandun na sila sa site ng trabaho, nakatodo, makeup, pumipilantik ang kamay, tumitili ang boses. Pero pag umuwi, Ganun pa rin patay sila, sila. Patay sila. Opo. Diba? So, nakakagulat, di Opo. ba? Merong split personality, ika nga, no? So, ano pa yung mga napapansin mo sa mundo ng gay? Ano ba yung mga transitions na pwedeng mai-incorporate mo, na pwedeng mo maibanggit sa amin? Kasi medyo nagugulat pa rin kami, Ayun po, kagaya ko, pag-girl. Tapos, yun nga, yung mga sasabi niyo po is ano, yun po yung mga bisexual na mukhang lalaki pa ganun. O, matanong ko naman, di ba minsan merong padre din pamilya. For so long, talagang kasal siya sa wife niya. At naging Hindi, lolo ano. na nga siya eh. O actually, naging lolo na. And then all of a sudden, kung kailan naging lolo na siya, hindi. biglang na-realize niya, bakla pala siya. Pwede ba yun? Meron Hindi, eh. opo. Kahit pa ako nagong sa ganun. Nagugulat ka rin. Oo, siyempre po kasi parang, di ba, parang, at the end, bigla ka maging ganun. Hindi, paano na na-realize na gano'n na nga sila in the end? Hindi ko alam sa kanila. Baka nun po nila nararamdaman, pero yun lang po na ano, na, dun lang po nila nailabas. Pinipigil nila. Mm. Bakit naman nilabas sila? Kasi may ganun pong lolo gay. na sila. Hindi, siguro po, kaya, dahil ano, alam niya na wala na magagawa yung ano, kasi diba? Malalaki na sila. May ganun po kasing gay na parang hindi po nila mailabas kasi natakot po sila na baka tanggap ng pamilya nila, ganun. Kaya, in the end po, hanggang sa pagtanda nila, dun lang po nila na-out na gay sila. Yun po. O sige, natakal na ba natin lahat? O meron ka pang gustong idagdag? Kasi hindi ko alam ang mundo ninyo eh. Baka may gusto kang i-share bago natin i-close ito. Okay naman po, ganun lang. Kasi ako po, kagaya ko, kaya ko i-out yung sarili ko na I'm a gay. And I'm proud to be a gay po. Yun po. But yung iba mga tao, ayaw nila i-out yung sarili nila. Anong dahilan? Natatakot? Yun po, yun po yung number one. Na hindi sila tanggap sa lipunan. Ganun po. Pang usually hindi tumatanggap tatay, di ba? Opo. Naka-experience ka ba na may kaibigan ka binubugbog? Wala pa naman po. Oh. Pero sana po, ito po pala. Sana po kung ano po yung ano,
halimbawa, nakikita, ito po, for example po, nakita niyo po yung anak niyo na parang bata pa lang is parang lalambot-lambot. So sana po, i-accept niyo lang po kung ano po siya. Kasi mas maganda po yung tatanggapin niyo kaysa naman na in the end po, doon niyo po malalaman na he's a gay, ganun po. Kasi, at saka, doon po yung hindi po, magkakaroon siya ng takot na baka saktan siya ng pamilya, ganun po. Kasi, in the end po, siya rin po lang tutulong sa inyo. Yung mga kagaya po namin gay, ganun po. Pero okay din sa inyo magpakasal. Meron akong alam ng mga tomboy, nakikita ko sa mga live shows na nagpapakasal sa tomboy. Opo, ganun. Pag kinasal sila, yung gay ang babae, yung tomboy ang lalaki. So, anong tawag mo dun? Wala po, basta po, depende nga po yun sa sitwasyon, sa kung ano pong gusto ng, yun po. Depende. Pero lahat siyang bakla, di ba? Oo. Sa tomboy. Medyo magulo lang nga talaga kung iisipin mo yung mundo nila. So anyway, let's not all be judgmental. Let's try to accept and try to understand what they're going through. Opo. Because it's already a hustle for them to accept themselves being like that and being accepted by the society and by their family and friends. So it's good enough that we have to understand them more and accept them because unang-una, they're humans. Opo. They didn't like it that way. They were born to be that way. So maraming dahilan. Sa case kasi ni Andrea, she was born to be that way because maraming ganyan sa family Oo, nila. tanggap po kasi ako. Yung iba kasi by influence, yung iba kasi by barkada, and for some there are many other reasons but diba? Opo. So minsan overpowering ang women like the mom, biglang mas malakas siya kaysa sa husband. So yung anak nag-iiba, nagiging girl siya. So may mga ganong situations. It's a case-to-case situations. So ngayon, medyo nalinawan lang tayo ng konti tungkol sa mga gays. So, iba pa yung mga transgen, iba talaga yung mga lalaking-lalaki na pumapatol sa kapwa. Lalaking-lalaki na pare-pareho naman silang gay. Okay, na pwede din naman silang magkaroon ng girlfriends. So anyway, dito sa Philippines, hindi pa legit ang same-sex marriage. So that's why they get married outside of our country. So anyway, we are here to understand them and to accept them, and you know, they are productive people as well. Kung wala silang silbi sa society natin, edi wala tayong mga komedyanteng mga bakla. Wala tayong mga artistic and talented scriptwriters, diba? Mga songwriters, mga artists, diba? Tsaka sa mga magagaling din sila mga fashion stylist, tsaka mga fashion designer and makeup artist. And most of them, ang gagaling nilang mga chef, diba? No? Opo. So, I think we're done for today, and I hope na naliwanagan tayo kahit paano. Okay? So, Andrea, I'm so thankful that you're here. Thank you din po. And I hope na people will, be a little bit more open-minded about the LGBT. So, anong last few words natin sa viewers natin? Ang sabi ko lang po is konting lang po, pag nakita po kayo sa mga kagaya namin, sana po respeto, tsaka konting paggalangin po. Pero depende na rin kasi sa po. mga gays, how they carry themselves. Kung mga screaming faggots sila, hindi sila re-respetuhin talaga ng tao. It's how you carry yourself. Be dignified looking, be respectful to yourself, love yourself. That's the key. And be productive in life, and be a good citizen, and as well as a good person. Opo. So let's say bye. Bye po. Thank you.